Magandang araw sa inyo mga ka-baker. Naranasan nyo na ba yung eksenang ganito? Madaling araw pa lang, nasa paborito nyo ng pwesto. Malamig, tahimik, perpekto ang lahat. May ilang kagat bago sumikat ang araw. Pero paglabas ni Haring Araw, biglang parang bula, naglaho ang lahat ng isda. Wala nang kagat, wala nang senyales, wala lahat. Nakakabaliw, di ba? Para bang sinasabi ng mga isda, okay, tapos na ang party, uwi na kami. Ang tanong, saan sila nagpunta? Naniniwala ba kayo na tinataguan talaga kayo ng isda? O baka naman, may isang malaking detalye tayong nakakaligtaan. Sa video na ito, buburahin natin ang mga lumang kasabihan. Ibubunyag ko sa inyo ang tunay at siyentipikong dahilan kung bakit tila naglalaho ang mga isda pagsikat ng araw sa Enero. At maniwala kayo, hindi ito ang iniisip nyo. Kaya kung sawang-sawa na kayong umuwing walang huli tuwing Enero, manatili kayo dahil babaguhin nito ang diskarte ninyo. Sa loob ng maraming taon, naging parang batas na sa maraming mangingisda ang paniniwalang pag Enero, maaga lang ang huli. Maririnig mo yan sa mga pantalan, sa mga tackle shop, at sa mga usapan sa tabi ng tubig. Ang kwento ay palaging pareho. Kailangan mong dumating bago mag-umaga. Samantalahin ang golden hour ng madaling araw. At oras na uminit ang sikat ng araw, magligpit ka na dahil wala ng pag-asa. Dahil dito, marami sa atin ang sumusunod na lang. Ginagawa natin ito taon-taon, umaasang baka sakaling may magbago. Ang mga karaniwang paliwanag ay malamig kasi, tinatamad ang isda, o lumilipat sila sa sobrang lalim para magtago. Pero ang mga paliwanag na ito ay kalahating totoo lang at kadalasan ay nagiging dahilan ng ating pagkabigo. Ang totoo, ang pag-unawa sa nangyayari sa ilalim ng tubig ay mas mahalaga kaysa sa pagsunod lang sa nakasanayan. Ang problema ay hindi ang isda. Ang problema ay ang ating pagkaunawa sa kanilang mundo. Una sa lahat, alisin natin sa isipan ng ideya na ang mga isda ay naglalaho o nagtatago. Hindi sila mga multo na bigla na lang nawawala. Sila ay mga nilalang na sumusunod sa kanilang instinct para mabuhay, at ang pinakamalaking nagdidikta sa kanilang kilos ay ang kanilang kapaligiran, lalo na ang temperatura ng tubig. Isipin nyo to, ang pinangingisdaan nyo ay isang malaking bahay para sa kanila. Sa loob ng bahay na yan, may mga kwarto na komportable at may mga kwarto na hindi. Sa buwan ng Enero, ang sala o ang ibabaw na bahagi ng tubig na paborito nilang tambayan sa ibang buwan ay nagiging pinakamalamig at pinaka hindi komportabling lugar pag sikat ng araw. Kaya hindi sila naglalaho, lumilipat lang sila ng kwarto. Ang trabaho natin bilang mangingisda ay alamin kung aling kwarto sila lumipat. At iyon ang pag-uusapan natin ng detalyado. Ang susi sa lahat ng ito ay ang tinatawag na water temperature o temperatura ng tubig. Ito ang numero unong batas sa mundo sa ilalim ng tubig, lalo na sa malamig na panahon. Tandaan natin, ang mga isda ay cold-blooded. Ibig sabihin, ang temperatura ng kanilang katawan ay halos kapareho ng temperatura ng tubig sa kanilang paligid. Kung ang tubig ay sobrang lamig, bumabagal ang kanilang metabolismo. Kapag mabagal ang metabolismo, mabagal silang kumilos, matagal silang matunawa ng pagkain, at higit sa lahat, hindi sila aktibong naghahanap ng makakain. Para silang nasa low power mode. Isipin nyo na lang ang sarili nyo. Kapag sobrang ginaw, mas gusto nyong manatili sa isang lugar na mainit-init at komportable. 'Di ba? Ganoon na ganoon din ang nararamdaman ng mga isda. Hinahanap nila ang lugar sa tubig na may pinaka-stable at pinaka-komportableng temperatura para sa kanila.
at dito nagkakamali ang marami sa atin. Pag-usapan natin ang realidad ng lamig sa Enero. Sa gabi, ang hangin ay sobrang lamig. Ang lamig na ito ay direktang tumatama sa ibabaw ng tubig na siyang nagpapalamig dito ng husto. Habang ang ibabaw ay mabilis na lumalamig, ang mas malalim na bahagi ng tubig ay mas mabagal magbago ng temperatura. Ang tubig ay may kakayahang mag-imbak ng init ng mas matagal kaysa sa hangin. Kaya pagsapit ng madaling araw, bago sumikat ang araw, ang sitwasyon ay ganito. Ang pinakamalamig na tubig ay nasa ibabaw at ang medyo mas mainit at mas stable na tubig ay nasa ilalim o sa gitnang bahagi. Ang kaibahan ng temperatura, kahit ilang degree lang, ay napakalaking bagay para sa mga isda. Kaya bago pa man sumikat ang araw, ang mga isda ay kadalasang nasa mas malalim na bahagi kung saan mas komportable sila. Ang anumang kagat na nakukuha natin sa madaling araw ay mula sa mga isdang nagkataong umakyat saglit o nasa transition area. Dito na pumapasok ang malaking panlilinlang ng pagsikat ng araw. Para sa atin na nasa lupa, ang pagsikat ng araw ay senyales ng pag-init. Nararamdaman natin ang init sa ating balat at inaakala natin na ganoon din ang epekto nito sa tubig. Ito ang malaking pagkakamali. Oo, pinapainit ng araw ang ibabaw ng tubig, pero hindi ito nangyayari agad-agad. At habang iniinit nito ang pinakaibabaw, lumilikha ito ng isang unstable na layer. Isipin niyo, mayroon kang malamig na tubig sa ilalim at isang unti-unting umiinit, pero manipis na layer sa ibabaw. Ang pagbabagong ito ng temperatura sa ibabaw ay hindi gusto ng mga isda. Para sa kanila, ito ay isang magulo at hindi komportabling lugar. Mas gugustuhin nilang manatili sa mas malalim na bahagi kung saan ang temperatura ay hindi pa bago-bago. Kaya habang tayo ay tuwang-tuwa sa sikat ng araw, ang mga isda naman ay lalong lumalayo sa ibabaw. Linawin pa natin ang epekto ng araw sa mga layer ng tubig. Ang tawag dito sa siyensya ay thermal stratification. Sa umaga ng Enero, ang tubig ay parang isang cake na may tatlong layer. Sa pinakailalim, nandoon ang pinaka-stable at medyo mas mainit na tubig mula pa kahapon. Sa gitna, may transition zone. At sa ibabaw, nandoon ang pinakamalamig na layer na pinalamig ng magdamag na hangin na ngayon ay dahan-dahang iniinit ng araw. Ang mga isda, bilang mga nilalang na naghahanap ng stability, ay iiwasan ang ibabaw na layer na ito. Bakit? Dahil ang pabago-bagong temperatura ay nakaka-stress sa kanila at nangangailangan ng mas maraming enerhiya para mag-adjust. Mas madali para sa kanila na manatili na lang sa ilalim kung saan pare-pareho ang pakiramdam. Kaya yung pain or lure nyo na nasa 1 metro lang ang lalim ay dumadaan sa isang ghost town dahil ang lahat ng residente ay nasa basement ng kanilang bahay. Balikan natin ang metabolismo ng isda. Dahil sila ay cold-blooded, ang kanilang digestive system o panunaw ay bumabagal din sa malamig na tubig. Kung ang isang isda ay kumain ng marami sa mas mainit na panahon, kaya niyang tunawin ito sa loob ng ilang oras. Pero sa malamig na tubig ng Enero, ang parehong pagkain ay maaaring abutin ng isang araw o higit pa para matunaw. Anong ibig sabihin nito para sa atin? Ibig sabihin, hindi sila kailangang kumain ng madalas. Sila ay nagtitipid ng enerhiya. Hindi sila mag-aaksaya ng lakas para habulin ang isang pain kung hindi ito mukhang madali at sulit na pagkain. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating baguhin ang ating presentasyon. Ang mabilis na pag-retrieve ng lure na epektibo sa summer ay hindi gagana. Kailangan nating mag-isip na parang isda. Mabagal, kalkulado, at nagtitipid ng enerhiya. Ang pain mo
ay dapat magmukhang isang madaling target na hindi na kailangan ng matinding habulan. Kung ganoon, bakit tila may mga kumakagat bago sumikat ang araw? Ito ang tinatawag na false dawn bite. May ilang teorya dito. Una, ang pagbabago sa liwanag ay isang trigger para sa maraming predator. Ito ang oras kung kailan ang kanilang mga mata ay may advantage sa kanilang bibiktimahin. Pangalawa, at mas importante sa konteksto ng Enero, ito ang oras kung kailan pinaka-stable ang buong water column bago magsimulang guluhin ng sikat ng araw ang ibabaw na layer. Sa sandaling ito, ang ilang isda ay maaaring umakyat ng bahagya mula sa kanilang comfort zone sa ilalim para maghanap ng pagkain. Ito ay isang maikling bintana ng oportunidad. Ngunit sa sandaling tumama ang unang sinag ng araw sa tubig at magsimulang magbago ang temperatura sa ibabaw, tapos na ang bintanang iyon, mabilis silang babalik sa mas malalim at mas stable na kwarto kung saan sila maglalagi sa halos buong maghapon. Kaya saan nga ba talaga sila nagpupunta? Hindi sila basta-basta naglalaho. Sila ay nagbabago ng posisyon, partikular na sa lalim. Ang tawag dito ay vertical migration. Sa halip na isipin na lumipat sila sa kabilang dulo ng lawa, isipin nyo na bumaba lang sila. Kung kanina ay nasa lalim silang 10 talampakan, maaaring bumaba sila sa 15 o 20 talampakan, depende sa lalim ng lugar. Ang lalim na ito ay hindi basta-basta. Hinahanap nila ang eksaktong lalim kung saan matatagpuan ang thermocline o ang linya kung saan naghihiwalay ang malamig na tubig sa itaas at ang mas mainit-init na tubig sa ibaba. Ito ang kanilang happy place. Dito, komportable sila, stable ang temperatura, at dito rin naglalagi ang kanilang pagkain. Ang hamon sa atin ay mahanap ang eksaktong lalim na ito. Hindi sapat na sabihing nasa ilalim sila. Kailangan nating alamin kung gaano kalalim yung ilalim na iyon. Mahalagang isama sa usapan ang kanilang pagkain, ang mga bite fish. Ang mga maliliit na isda ay sumusunod din sa parehong patakaran ng kalikasan. Mas sensitibo pa nga sila sa pagbabago ng temperatura. Kung saan komportable ang mga bite fish, doon din pupunta ang mga predator na target natin. Sa umaga ng Enero, ang mga kumpol ng bite fish ay iiwasan din ang malamig at pabago-bagong temperatura sa ibabaw. Bababa rin sila at mananatili sa comfort zone ng thermocline. Kaya kung ang diskarte mo ay nakatutok sa ibabaw, hindi ka lang nagmimintis sa target mong isda, nagmimintis ka rin sa buong food chain. Isipin mo na isang restaurant ang lawa, hindi ka maghihintay sa pinto ng kusina kung ang lahat ng pagkain at customer ay nasa VIP lounge sa ikalawang palapag. Kailangan mong pumunta kung nasaan ang aksyon at sa Enero ang aksyon ay nasa mas malalim na bahagi. May isa pang factor na dapat isaalang-alang, ang level ng oxygen. Ang sikat ng araw ay kailangan para sa photosynthesis ng mga halaman sa tubig na siyang naglalabas ng oxygen. Sa madaling araw, pagkatapos ng magdamag na walang araw, ang level ng oxygen sa tubig, lalo na sa mababaw na lugar na maraming nabubulok na halaman, ay maaaring medyo mababa. Habang sumisikat ang araw at nagsisimula ang photosynthesis, tumataas ang oxygen sa ibabaw. Maaaring isipin natin na ito ay magandang bagay, pero para sa isdang nagtitipid ng enerhiya, ang mas mahalaga pa rin ay ang stable na temperatura. Mas pipiliin nila ang lugar na may sapat na oxygen at komportabling temperatura, na kadalasan ay nasa mid-depth, kaysa sa ibabaw na mayaman sa oxygen pero sobrang lamig or pabago-bago ang temperatura. Ang lahat ng ito ay isang balancing act para sa kanila. Buwagin natin ang isa pang alamat.
ang paniniwalang kailangan mong pumunta sa pinaka-pinakamalalim na bahagi ng isang lawa o ilog. Hindi ito palaging totoo. Ang hinahanap ng isda ay hindi ang pinakamalalim, kundi ang pinaka-stable. Posibleng ang comfort zones na ito ay nasa 15 talampakan lang sa isang bahagi ng lawa na may 30 talampakan ng lalim. Maaari din itong matagpuan sa tabi ng mga drop-off, mga lubog na istruktura o mga bato kung saan ang temperatura ay hindi gaanong nagbabago. Ang paggamit ng fish finder ay malaking tulong dito. Makikita mo hindi lang ang mga isda, kundi pati na rin ang thermocline. Nalilitaw bilang isang distinct na linya sa iyong screen. Kung wala kang fish finder, ang susi ay ang pagsubok sa iba't ibang lalim. Huwag kang manatili sa isang lalim lang. Para mas madaling maintindihan, magbigay tayo ng isang halimbawa. Isipin nyo ang isang malaking aquarium sa isang malamig na kwarto. Ngayon, naglagay ka ng isang maliit na heater sa isang sulok sa ilalim ng aquarium. Saan sa tingin nyo magkukumpulan ang mga isda? Sa malamig na ibabaw or sa paligid ng heater sa ilalim kung saan mas mainit at komportable? Siyempre, doon sila sa may heater. Ang lawa o ilog sa Enero ay ganoon din. Ang heater ay ang mas malalim na tubig na nag-imbak ng init. Ang sikat ng araw ay hindi pa sapat para painitin ang buong kwarto. Kaya ang ginagawa ng mga isda ay simpleng paglipat sa pinakakomportabling sulok ng kanilang bahay. Ang problema, karamihan sa atin ay patuloy na naghahagis ng pain sa gitna ng malamig na kwarto, malayo sa komportabling sulok na yon. Ngayong alam na natin kung nasaan sila, malinaw na kung bakit hindi epektibo ang karaniwang diskarte. Kung gumagamit ka ng topwater lures, poppers, or mababaw na crankbaits, literal na nagpapalipad ka ng eroplano habang ang target mo ay nasa loob ng submarine. Ang layo ng agwat. Ang pain mo ay nasa unstable zone sa ibabaw habang ang mga isda ay kalmado at nagpapahinga sa stable zone sa ilalim. Malamang sa hindi ka nila makikita. At kahit makita ka pa nila, hindi sila mag-aaksaya ng enerhiya para umakyat mula sa kanilang comfort zone para lang habulin ang isang maliit na pain. Tandaan, low power mode sila. Kailangan mong ihatid ang pagkain sa kanila. Kailangan mong dalhin ang iyong pain sa kanilang sala. Hindi mo sila mapipilit na lumabas ng bahay. Huwag din nating kalimutan ang epekto ng barometric pressure o presyon ng hangin. Sa Enero, kadalasan ay nararanasan natin ang mga araw na may mataas at stable na presyon. Maganda ang panahon, maaraw at walang gaanong hangin. Para sa mga tao, ito ay perpektong panahon. Pero para sa mga isda, ang mataas na presyon ay kadalasang nagtutulak sa kanila na manatili sa mas malalim na tubig at maging hindi gaanong aktibo. Ang kombinasyon ng malamig na tubig at mataas na presyon ay isang double whammy. Ito ang dahilan kung bakit ang pinakamagandang pangingisda sa taglamig ay kadalasan bago pumasok ang isang cold front, kung kailan bumababa ang presyon. Pero sa isang tipikal na maaraw na araw ng Enero, asahan mong ang mga isda ay nasa kanilang lazy mode sa ilalim. I-summarize natin ang nangyayari sa false dawn bite. Ito yung maikling sandali kung saan ang temperatura sa buong water column ay pinakapantay. Ang gabi ay tapos ng magpalamig sa ibabaw at ang araw ay hindi pa nagsisimulang guluhin ito. Sa maikling panahong ito, ang mga isda ay may kumpiyansang gumalaw ng mas malaya, pataas at pababa para maghanap ng pagkain. Ito ang iyong window of opportunity. Dito maaaring gumana ang mga medyo mababaw na diskarte. Pero dapat mabilis ka. Dahil sa sandaling maramdaman mo ang unang init ng araw sa iyong mukha, yun na ang hudyat
na ang bintanang iyon ay malapit ng magsara. Ang mga isda ay magsisimula ng bumalik sa kanilang mas malalim na staging areas kung saan sila mananatili sa susunod na ilang oras. Kaya kung may kagat sa madaling araw, huwag isipin na magtutuloy-tuloy ito. Iyon ay isang bonus bago magsimula ang tunay na hamon. Dahil alam na natin ang problema, ano ngayon ang solusyon? Kailangan nating baguhin ang ating diskarte. Una, itigil na ang pag-asa sa topwater at shallow diving lures pagkatapos sumikat ang araw. Pangalawa, mag-focus sa ilalim. Gumamit ng mga pain na idinisenyo para magtrabaho sa mas malalim na tubig. Mga halimbawa nito ay ang mga jig, drop shot rig, Carolina rig, or deep diving crankbaits. Ang susi ay hayaan ang iyong pain na bumaba at manatili sa strike zone ng mas matagal. Ang strike zone na ito ay ang eksaktong lalim kung nasaan ang mga isda. Tandaan, mabagal ang kanilang metabolismo, kaya kailangan mo ring bagalan ang iyong presentasyon. Hayaan mong nakababad ang pain mo sa harap nila. Bigyan mo sila ng oras para magdesisyon. Ang pangingisda sa Enero ay isang laro ng pasensya at presisyon. Siyempre, kailangan mo rin ng tamang gamit para sa diskarting ito. Kung magpapatuloy kang gumamit ng magaan na setup, mahihirapan kang maramdaman ang kagat sa lalim na 20 talampakan. Kakailanganin mo ng medyo mas mabigat na pain or pabigat para mabilis na maabot ang ilalim at manatili doon. Isang spinning or bait casting rod na may fast action ay mainam para makaramdam ka ng kahit pinakamahinang kagat. Ang paggamit ng braided line na may fluorocarbon leader ay malaking advantage. Ang braid ay walang stretch, kaya mas ramdam mo ang nangyayari sa dulo ng iyong tali. At ang fluorocarbon leader naman ay halos invisible sa tubig. Ang tamang gamit ay hindi lang para mapadali ang buhay mo, ito ay para madagdagan ang tsansa mong makahuli sa isang mahirap na sitwasyon. Ang pinakamahalagang pagbabago ay dapat mangyari sa ating isipan. Ang pangingisda sa Enero ay hindi isang laro ng swerte. Ito ay isang laro ng stratehiya. Kailangan nating tanggapin na ang mga isda ay hindi basta-basta kakagat. Kailangan natin silang hanapin, unawain ang kanilang ginagawa, at ipresenta ang pain sa paraang hindi nila matatanggihan. Ito ay nangangailangan ng pasensya. Kailangan mong subukan ang iba't ibang lalim, iba't ibang retrieve speed, at iba't ibang klase ng pain. Huwag kang mainip kung wala kang kagat sa loob ng 30 minuto. Baka kailangan mo lang i-adjust ang lalim mo ng 2 talampakan. Ang mangingisdang umuuwing may huli sa Enero ay hindi yung swerte. Siya yung hindi sumuko at nag-isip. Magkwento ako ng isang tunay na sitwasyon. May isang matandang mangingisda sa isang lawa. Tuwing Enero, habang ang lahat ay nagliligpit na pagsikat ng araw, siya ay papalipat pa lang sa gitna ng lawa. Ang ginagawa niya ay simple lang. Gumagamit siya ng mabigat na jig at hinahayaan niya itong bumagsak sa pinakailalim. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong iigagalaw, parang isang sugatang isda na hirap ng lumangoy. Halos wala siyang ginagawa. At halos araw-araw, habang ang iba ay umuuwing walang laman ng cooler, siya ay may isa o dalawang malalaking huli. Tinanong siya ng mga tao kung ano ang sikreto niya. Ang sagot niya, hindi ko hinahabol ang isda, hinihintay ko sila sa kanilang sala at inaalok ko sila ng merienda. Iyon ang buod ng lahat ng pinag-usapan natin. Kaya, ang pinakapangunahing prinsipyo na dapat nating tandaan na ito, ang isda, tulad ng lahat ng nilalang, ay laging naghahanap ng dalawang bagay, kaligtasan at kaginhawaan. Sa Enero, ang kaginhawaan ay nangangahulugang isang lugar
na may stable na temperatura. Hindi sila mag-aaksaya ng enerhiya sa mga lugar na hindi komportable para sa kanila. Ang ating trabaho ay hindi ang pilitin silang pumunta sa atin, kundi ang pumunta tayo sa kanila. Sa sandaling maintindihan natin na ang sikat ng araw sa umaga ay hindi kaibigan, kundi isang sinyalis na kailangan ng magbago ng diskarte mula sa mababaw patungo sa malalim, mula sa mabilis patungo sa mabagal. Doon magsisimulang magbago ang resulta ng ating pangingisda. Hindi sila naglalaho. Kailangan lang nating matutunang tumingin sa tamang lugar. Kaya ayan, mga ka-baker, ang misteryo ng naglalahong isda tuwing Enero ay hindi pala misteryo. Ito ay isang natural na reaksyon ng mga isda sa pagbabago ng kanilang kapaligiran. Hindi sila nagtatago o naglalaho. Sila ay simpleng lumilipat sa kanilang comfort zone sa mas malalim at mas stable na tubig, papalayo sa ibabaw na ginugulo ng pagsikat ng araw. Ang pinakamalaking aha moment dito ay ang pag-unawa na ang init na nararamdaman natin sa sikat ng araw ay hindi agad-agad nararamdaman sa ilalim ng tubig. Sa katunayan, sa unang ilang oras, lumilikha pa ito ng kondisyon na ayaw ng mga isda sa ibabaw. Ang pagbabagong ito sa pananaw ay maaaring ganap na magpabago ng iyong tagumpay sa pangingisda sa malamig na panahon. Sa susunod na makita nyo ang lahat na nagliligpit na, alalahanin nyo, ang tunay na laban ay ngayon pa lang magsisimula. Maraming salamat sa panunood. Kung may natutunan kayo sa video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe para sa mas marami pang tips. At ngayon, para sa ating diskusyon, gusto kong malaman, ano ang pinakamalaking pagsubok na nararanasan nyo kapag nangingisda sa buwan ng Enero? I-share nyo ang inyong mga kwento sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli!